pagising mo sa umaga, nare-realize mo ba yung truth na ikaw ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo, past, present, future? Actually, yun pong sikreto ng pinakamagandang gising sa umaga. Knowing that you're forgiven, alam mo na pinatawad ka na dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Alam mo yung maghapon mo magiging maganda. Alam mo magiging smooth sailing dahil batid mo. Nakaroot diyan eh. Diyan nakaroot yung pagkakaroon ng magandang araw. Yung I am forgiven, I am loved, I am blessed. Ne? Hindi yung total opposite na parang may condemnation. Tapos parang feeling mo magkukulang ka. Hindi ganun eh. Sapagkat nagmumula sa kapatawaran lahat. Yung forgiveness ni Jesus sa atin, kung paano niya tayo tinanggap, pinatawad lahat ng sins natin. Sapat na po yun. More than enough para magkaroon ka ng napakagandang day sa araw na yun, di ba? So, wag mong kalilimutan, forgiven na tayo. Lagi mong aalalahanin yung ginawa niya sa krus, minsan at magpakailanman, hindi na po yan mauulit. Never na po yang mauulit. Ngayon, pasok na po yung Semana Santa nila ako. Dahil ako, araw-araw, nire-remind ko ang sarili ko, I am loved by God the Father because of what God the Son has done for me, and therefore God the Holy Spirit sealed me His seal of ownership. So ako ay merong confidence na dahil sa ginawa ni Jesus, mahal ako ng Panginoon kahit anong mangyari. Hindi matatanggal ng kahit anumang obstacle o kahit anumang pinagdaraanan sa buhay o kahit nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Well, talagang we're meant na magkamali pa rin. Pero nandyan yung kapatawaran lagi sapagkat overflowing yan. Lavish love ka nga niya. Lavish. He loved us lavishly. So selflessly, binigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo para mamatay. Bilang handog, permanenteng handog, forever na handog para sa ating mga kasalanan. So sabi ko nga po, ang buhay nating mga Kristiyano ay buhay ng pasasalamat. A life of a Christian is a life of thanksgiving. Hindi po matatanggal yung salvation natin ng kahit ano pa mang mga bagay na pinagdaraanan mo. Ay, nagkamali ako. Uy, nagkasala kasi ako. No. Forever love. Permanent standing natin sa Panginoong Hesus forever and ever. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil doon sa ginawa niya sa krus, sabi ng Efeso 2:8 hanggang 10. So tayo po ay nandito para magpuri, magpasalamat. Wala naman tayong dapat gawin na kung ano pa man. Alam natin, tinanggap niya tayo, mahal niya tayo, at patuloy na iibigin at pakamamahalin. Diba? Hanggang sumapit yung day na magkita tayo, first time natin siyang makikita ng mukhaan ay click na po sa mga Kristiyano, sa bawat Kristiyano, mararapture po tayong lahat. Doon natin makikita ng mukhaan si Jesus. Ano yung itsura niya, ano yung mga sugat niya, makikita natin. Papakita niya sa atin yung tagiliran niya na may sugat. Alam niyo po ba, mga sugat ng Panginoong Hesukristo hindi po gumaling. Dahil i-choose na i-maintain yan para ipakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Hindi po ba? Sobrang pag-ibig. Ito ay talagang nag-uumapaw sa puso ng bawat mananampalataya. At ang maganda po nito, tayong mga mananampalataya lang nakakaalam niyan. Kaya kahit yung mga hindi mananampalataya na a-amaze sa mga buhay natin. May nakikita sila sa atin. Hindi lang nila masabi kung ano yun, pero may iba sa atin bilang mga Kristiyano. Nandoon ang buhay ng resurrected Jesus Christ sa ating mga buhay at tayo ay patuloy na ginagabayan. Niligtas niya tayo, pinagaling sa mga karamdaman natin, ginaid tayo, at pinasisikat niya ang kanyang glory sa pamamagitan natin sapagkat tayo ang gagamitin niya habang nandito po tayo sa lupa. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, invite you to do so. Click mo ang notification bell, share this video, share the love of the wonderful Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.